Yan, magandang araw mga kabunyog. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Pag-usapan natin itong impeachment proceedings ni Sara sa House Justice Committee, kung saan mga kabunyog, mga kababayan ay naipasa na po ang dalawang importanteng bagay sa impeachment na yan. Yung determination po ng sufficiency in form at sufficiency in substance, kung saan ay naaprubahan po pareho, no? Ibig sabihin, yung mga impeachment complaints po na yan ay sufficient in form, ibig sabihin sumunod sa mga requisitos ng batas, patakaran, at pangalawa po ay sufficient in substance, ibig sabihin ay meron pong batayan. Magkakaroon po ng meron po yung batayan para isulong pa ang impeachment sa plenaryo and later on ay sa Senado para sa isang full-blown trial. Isang ano po ito, no, magandang balita para sa mga naghahanap ng hustisya at pananagutan. Dito kay Vice President Sara Duterte na sa napakahabang panahon ay hindi naman sinasagot ang mga paratang sa kanya, umiiwas sa mga katanungan at sa napakaraming pagkakataon ay nambabastos po ng mga institusyon, nambabastos ng mga mambabata sa mga congressional at senate hearing. Binabaliwala niya at binabastos niya po yung mga tanong sa kanya na yan naman po ay tanong din ng mga mamamayan. Lalong-lalo na po sa paggamit ng pera ng bayan. Ano po yung significance nitong pagkakapasa ng sufficiency in form at substance ng impeachment complaint? Maalala po natin, para reviewin lang natin mga kabunyog, may 4 po na impeachment complaint na isinubmit or ipinasa sa Kongreso. Una po yung impeachment complaint ng Makabayan, ng Makabayan Black, at ng iba't ibang organisasyon, kasama po ang bunyog dyan na pumirma sa pamamagitan ng ating Vice President, si Vice President for External, si Kabunyog, Ma'am Engineer Bel Sibalia. Yan po yung unang impeachment complaint. Pangalawa po yung impeachment complaint po ng Akbayan. Yung mga grupo ng Akbayan, civil society. Pangatlo po yung may pangatlong impeachment yung sa mga pare at civil society din. Pang-apat po na impeachment yung impeachment po na in-endorse naman nila Congressman Benny Abante. Bali, in short, yung unang impeachment at pangalawang impeachment, yung pangalawang impeachment po na complaint ay withdraw. Yung unang impeachment po ng Makabayan ay hindi po naaprubahan. Pero yung third and fourth impeachment po, yung po yung nakalusot. Which is essentially, kung ano yung laman ng first and second impeachment, yun din po yung halos yung laman nung third and fourth. So walang nawala dito. Bagkus ay napadali pa nga ang proseso. Di ba, Ma'am Medays de Guzman, salamat sa 100 stars. O di ba, Ma'am Medays de Guzman, salamat po sa 100 stars. Ngayon, ano ang significance na itong excuse me po. Ayan, ako yung napa-Mike Enriquez tayo. Excuse me po, bigla akong nasamid, Excited din kasi tayo, no? Anyway, ano ang significance nito, kahalagahan na finally na-determine yung sufficiency ng substance at ng form. Yung form kasi madali yun, no? Forma yun, Requisitos ng batas, ng mga rules, sumunod ba sa mga timeline, sa mga yung 1-year bar rule, yan po yung sufficiency in form at madaling nakapasa dyan yung impeachment complaint. Ang mas mahalagang aspeto po niyan, yung kanina, yung pong sufficiency in substance, which is talagang ang pinag-uusapan doon, may batayan ba? Meron bang material na basihan para talagang ituloy yung impeachment proceedings na ito'y kung aabot sa Korte sa Senado, hindi sa Korte Suprema, sa Senado as impeachment trial ay may mga sapat na batayan. At yan nga po
Yung boto kanina ay resounding yes ang sagot ng mga miyembro po ng Committee on Justice. Ang boto ay 54-1. 54 po yung yes, isa lang po yung no. At ang nagno po dyan, yung controversial na sinasabing manyakol na congressman, itong si Congressman na Bong Suntay na ngayon ay controversial dahil sa kanyang statement about Ann Curtis, kung siya paano siya nainitan at nagkaroon ng imagination na talagang binulgar niya pa sa publiko. So kaya naging sinabi nga maraming mga netizen nagsabi manang-mana itong si Congressman Bong Suntay sa kanyang idol na si Digo na talagang hindi talaga maganda sa panlasa yung sinabi niya. Kamanyakan talaga na nagkaroon siya ng pagnanasa kay Ann Curtis. Ang masama diyan, bakit sinabi niya pa? Sana sinarili na lang niya, Lahat ang tao ay marupok, 'di ba? Sige, kung nakakita ka ng sexy 'di ba? Nakaisip ka ng dirty. Okay, dahil tao lang tayo, sana sinarili na lang niya, lalo na siya public official, Anyway, sideline topic 'yan. Yun nga, ang nag-no vote lamang ay si Congressman Bong Suntay. So, di ba? Hindi naman yan ang topic natin si Bong Suntay. Although, yun nga, siya lang ang nag-no. 54-1 po. So, nakapasa na ang impeachment complaint sufficient in substance. So, yung isang malaking masasabi natin na talagang critical, yung critical na stage ng hearing ay natapos na yung determination ng sufficiency in substance. Ngayon, makita mo sa bottom 54-1, meron pa rin talagang bilang po sa Kongreso kung aabot sa plenaryo, ibig sabihin yung lahat na ng congressman ang boboto, pag aabot na po sa plenaryo yung botohan, para i-transmit na po sa Senado as articles of impeachment, nangangailangan ng 1/3 na boto. Nasa 317 yung congressman. May mga, I think, namatay dyan, nawala, nag-resign. So, more or less, mga 105 na congressman ang kailangang mag-endorso ng articles of impeachment bago maisampa sa Senado. Di kung meron ng 54 ngayon, yung 54 na yan, yan naman, ina-assume natin na yung 54 na yan na member ng Justice Committee na bumoto sa substance ng impeachment complaint, boboto rin yan sa para isampa na nga yung impeachment case sa Senado. So kung 54, kung 105 ang kailangan, so ilan na lang kailangan? Mga 51, tama? 51 or more lang na congressman ay pasok na sa banga. Ibig sabihin, may garantiya na talagang yan ay maisasampa sa Senado. Yan po yung kahalagahan ng kaninang botohan. Yun po yung significance na pinapakita dyan. Meron talagang bilang ng mga congressman na nagnanais na ituloy na ang impeachment trial sa Senado. Contrary doon sa sinasabi ng marami ng kampo ni Sara na wala na daw bilang, mahina na. Hindi po. Di ba, Jonathan Sino? Good eve, Sir Kulek. So yun yung significance nun. At ang matindi po doon, doon sa mga grounds ng impeachment, Algie Gabini ng Mandawi, ang daming Cebuano dito, Good eve po, Sir Kulek. So, masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Di ba? Sa nangyari kanina, si Faith Sophia nanonood, Faith Sophia, Rolando, good evening po. Samson Alberto Jeso nanonood. Glossam Junaldo nanonood sa atin, Share po natin itong ating vlog, Ganda ng ating topic, LB Del Socorro nanonood, si Lori Floro Bernardino nanonood. Salamat. Odessa Garcia, si Ma'am Cynthia Manalo, ang ating kaibigan at kabunyog dyan sa Laguna. Magandang gabi po, Sir Kulek Soliman. Salamat. Mabuhay ang bunyog pagkakaisa, nanonood. Salamat, Ma'am Cynthia Manalo. Si Madriaga, nasa NBA na daw kasi kontrabida sa dating kulungan, padala ng ulo ng salot. Iba pa yan kay Madriaga, kay si Ramil Madriaga nga, lumalabas, star witness po yan sa impeachment, matindi ang affidavit niyan. Yung column ni Montulfo, at sumulat yung abogado ni Madriaga, yan nga, sinabi na pinaliligpit na para may balita, may report na pinapapatay or tinangkang iligpit po
si Madriaga. Very serious ano po 'yon na pangyayari na tinanong ngayon ng abogado sumulat sa NBI yung abogado ni Madriaga kung anong nangyari ba talaga 'yon. So, ibang topic yan kay Madriaga, no? Ang dami talagang kailangan pag-usapan dito sa impeachment trial proceedings. Yun nga, yung kay Madriaga, may nagtangka daw na ipapatay sa loob ng kulungan. Diyan sa BJMP sa may Taguig. Yan po ay ayon mismo dun sa sa post ni Montulfo, at sumulat nga mismo, may official letter po yung abogado ni Ramil Madriaga sa NBI. Talaga nangihingi ng linaw, ano ba talaga nangyari? O Armilios Elb, ang ating kaibigan. Hello Armilios Elb. Salamat Ma'am Meday sa yung 50 stars, another 50 stars, no? Ma'am Meday di Guzman, kanina 100 stars, ano? O ba't ba napindot ko? Yan, napindot ko yung ayan. Salamat. O, nagkaroon ako nung ano ba ang tawag dyan? O, thank you ha, Ma'am Meday di Guzman, ano? Rolando Alquera Mandawe, good evening Kabunyog. O, good evening. I think ang daming taga Cebu dito, ha? Teacher yan. Ma'am Nancy Enong, 200 stars. Nako, yung nagbigay ng tikoy sa atin. Ma'am Nancy Enong ng Valenzuela City, salamat sa 200 stars. Oh, hello po, sabi ni Paige Sophia. Oh, hello din sa'yo, ha? Pakabait ka. Odessa Garcia, hi. Ngayon, back to Sara tayo. So, ito na siguro yung panahon talaga, no? Alam nyo, tayo naman kasi, sabi lagi ng kampo ni Sara Duterte, pinopolitika lang ako. Ito yung mga paninira, yung mga confidential fund na yan, yung mga Mary Grace Piatos na yan. Ito yung paninira sa akin, politika yan, dahil sa 2028. Na siya talaga tatakbong presidente at sinabi niya. So lahat ng mga narrative ng mga DDS, ganyan po ang sinasabi. Na ito'y paninira. So, once and for all, yun yung ating ini-emphasize dito. Magkaroon na ng impeachment trial. Kung saan, sagutin ni Sara Duterte ang lahat ng paratang, sagutin ni Sara Duterte ang lahat ng ebidensya na ihahain laban sa kanya sa impeachment trial. In fact, ganito po mga kabunyog. Kanina, nung na-determine yung sufficiency in substance, hindi pa po tapos ang boxing sa House Justice Committee. Hindi pa po. Meron pang proseso kung saan, I think within 10 days, pinasasagot si Sara Duterte na siya ay sasagot doon sa impeachment complaint na sufficient in form and substance. So, binibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na sumagot. O, siyempre, sasagot siya. Hindi natin alam kung personal ba siyang pupunta sa komite, siya ba'y magtetestimonya doon. So, hindi na po pwede yung mga pabuli-buli tactics niya. Yung mga mga pasanggano tactics, no? Yung mga papusit-pusit. Hindi na po yun pwede kasi dati ginagawa niya yan sa mga hearing sa House tsaka sa Senate in aid of legislation. 'Di ba? Tsaka budget hearing 'yon. Pero this time, this is impeachment proceedings po. Hindi na pwedeng sabihin ni Sarang para siyang pusit. Sabi nga ni Congresswoman Franz Castro na ating kaibigan, parang pusit si Sara. Hindi na pwede ang papusit-pusit. Dahil siya ngayon ay pinasasagot. O di ba mga DDS, binibigyan ngayon ng pagkakataon ng inyong Reyna Sara, si Inday, nasagutin itong mga impeachment complaint. Lahat po yun, grounds by grounds. Di ba? Halimbawa, yung grounds doon sa SALN, yung mga hindi niya dineklarang yaman, yung confidential fund, and then ang pinakamatindi po sigurong grounds na nakita natin, sa tingin ko po, sa sarili kong opinion, ang pinakamabigat na grounds po na talagang mawawasak si Sara yung isang live video niya, yung isang viral video niya na sinasabi niyang siya ay kumausap na o kumontrata ng killer na papatay po sa Pangulo, sa First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. At sinabi niya dun sa live video na yon, viral video po yon, na yun ay no joke. Sabi niya talaga, no joke. Na kung siya'y mamamatay ay ipapapatay niya na si BBM, si First Lady Lisa Marcos at si
dating Speaker Martin Romualdez. Napakaliwanag po ng video na yun eh. Sabi nga nung mga congressman doon, the thing speaks for itself. Di ba? Ano yun? The thing speaks for itself. Ibig sabihin, yung mismong video ang nagsasalita para sa kanyang sarili. Hindi na kailangan ng maraming usapan doon dahil kitang-kita po at bulgar na bulgar yung pagbabanta ni Sara Duterte. A threat is a threat. Lalo pa sa isang pangulo, no? So ano po yun? Yan ba ang sinasabing ang asal o ugali o pananalita ng isang opisyal ng bayan, lalo't siya impeachable officials? Kaya nga ang presidente, ang vice president, mga ano lang yan eh, matatanggal lamang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment proceedings. Bakit po impeachment proceedings? Dahil sila talagang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Kumbaga yung mga espesyal na leader yan, matataas na leader. So matatanggal lamang sila through impeachment proceedings. Kaya sila din bilang mga leader ay dapat nagpapakita na sila karapat dapat sa tiwala ng taong bayan. Ngayon, ang ganong pananalita ba na sinabi niyang siya'y kumontrata ng killer na papatay sa Pangulo? Yan ba'y sinasabi ng isang leader? Yung po yun eh. Kaya tingin natin, yun yung pinakamabigat na grounds na talagang may solid evidence. Solid evidence na walang kawala si Sara Duterte. Ano man ang kanyang maging depensa dyan, sasabihin niya, conditional lang naman yan. O kaya naman ay nagalit lamang siya. Hindi naman yung pwede sabihin joke yun dahil sinabi nga niya no joke. So, although yung iba namang mga grounds ay tingin ko matibay din ng mga ebidensya, itong viral video niya ang isa sa pinaka wawasak sa kanya, no? Ano po sa tingin niyo mga kabunyog, mga kababayan, ano? So kaya yun, pasasagutin siya ngayon. So kailangan niya sumagot. Ngayon, kung within 10 days, kung hindi siya sasagot diyan, problema niya na yon, magpo-proceed po ang Committee on Justice para naman sa determination ng probable cause. Ibig sabihin, titignan. Almost ano lang din yun, halos kapareho ng kung mayroon bang substance, sufficient in substance. Halos ganun din, probable cause, Ibig sabihin, meron ba talagang matibay na batayan para ito'y ituloy sa impeachment trial? So, tingin naman natin yung 54 na, kasi kung 55 yung Justice Committee members, isa lang naman yung nag-no, which is si Bong Suntay lamang, si Congressman Manyak. Di ba? Natawag tuloy na Congressman Manyak. Si Bong Suntay lang. So kung 54, most probably, yung probable cause, ganun din ang boto niyan. Di ba? Majority lang naman kailangan yan sa Committee on Justice, pero this time, 54-1. Talagang landslide po yung yes. No? So mahirap lang baguhin yung, sabi natin, that is political decision, yung political climate sa House. Talagang may certainty, masasabi po natin, may certainty, may katiyakan na talagang sasampa yun sa Senado. Kasi 54-1 di ba? House Justice Committee yun. So yung probable cause, tingin natin hindi problema. At kapag naman yan ay sinampa na sa plenary para sa 1/3 na requirement ng boto, 105 votes nga ay hindi rin problema po yan. Dahil 54 plus 51 votes na lang kailangan, so kayang-kaya na yan. Kayang-kaya na po yan. Itawid, or more than pa yan sa 1/3, no? Sa 105 votes. May isasampa na yan sa Senado. At ang pinakamatindi dito, mga kabunyog, mga kababayan, nag-commit po si Senate President Tito Soto. Ang sabi ni Soto, kapag naisampa ang impeachment, ang articles of impeachment sa amin sa Senado, ipo-forthwith ko na talaga yan, Kumbaga yun naman, okay yun. Yung sinabi ni Tito Soto na yun, talagang okay yun. Sinabi ni Soto na ipo-forthwith niya, ibig sabihin, a-actionan nila agad. Anyway, yan naman ang nakalagay sa Constitution, forthwith na talagang actionan na magkaroon ng impeachment trial, Forthwith, di ba? Ibig sabihin nun, agad-agad, actionan. Pag naisampa, ang articles of impeachment sa Senado ay kailangan actionan agad. So, magkaroon ng impeachment trial. So, walang kawala dito si Sara Duterte. Ang tanging dapat gawin ni Sara Duterte dito ay sagutin niya ang mga paratang sa kanya. Tingin ko po, kung magsasampa naman siya ng apela sa Supreme Court, wala na Kasi, kung sasabihin niya yung 1-year bar rule,
yung first and second impeachment nga ay hindi yun yung inaprubahan eh. Kasi naisampa yung I think safe sa date yung third and fourth impeachment. Safe sa date para sa 1-year bar rule. So hindi na yun magagamit ni Sara. So I think mahihirapan na rin si Sara sa Korte Suprema, pero sigurado tayo itatry nila yan. Although laging sinasabi ni Sara, haharapin ko yan. Bandang uli, hindi naman niya hinaharap. Gumagawa siya ng iba't ibang legal avenue para iwasan itong impeachment trial niya, no? Kaya, pero this time wala na siyang kawala no? So, yun po yung sinasabi natin. Ito naman, pag sinabing trial naman yan, talagang bibigyan siya ng lahat na magkakaroon siya ng abogado, sasagutin niya face to face yung mga witness. Isa na nga dyan sila, ba? Ang dami pong mga grounds yung corruption, yung salin niya, yung pagbabanta niya sa Pangulo, yung sedition, madami pong grounds yan. So, ang matindi po dyan, sa mga grounds na yan, let's say 5 yan, isa lang po ang mapatunayan dyan, talagang pwede ang conviction, kahit isa lang. So, syempre, ilan ang kailangang boto sa Senado? 2/3, which is 16. 16 votes. So, anong mga paliwanag natin ang magic number ng Senado? Kasi political decision ito, no? Siyempre dyan, may mga solid na DDS na dyan, ang mga Duterte senator, na kahit anong ebidensya pa ang makita dyan, ay magnono sila dyan. Ibig sabihin, talagang palulusutin si Sara. So, yung mga Duterte senators, kagaya ni mga matitigas na po ang mukha nito, no? Siyempre, si Bongo, si Bato, kung papasok si Bato, di ba? Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, si Marcoleta, si Amy Marcos. Sabihin mo yung magkapatid na Cayetano, di ba? Di 7 na. Ngayon, ang kailangan 16 votes. 24 ang senator. So, tapos yung 7, yung magkapatid na Alan Cayetano at Pia Cayetano. Bali, siyam. Lumalabas siyam sila. Tama. So, tama ba? Siyam or 8. So, ulitin natin. Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Marcoleta, si Amy, di ba? Si Cayetano, tapos si Pia, 7. Yun. Yun po. So, ano po yan? Siyempre, ang kailangan po na boto ay 16. Sa ngayon, ang majority is 15. Pero kasama dyan si Pia. Sabi mong 14. Kung si Pia Cayetano ay pupunta as Duterte pa rin, kasi kapatid ni Alan, ni Alan Cayetano, 14. Tignan natin yung 3 senador na nasa balag ng alanganin. Halimbawa, si Joel, si Cheese, tsaka si Jinggoy, maraming mga political considerations yan. Dahil political vote po yan. But anyway, ang pinakamahalaga dito, makita ng tao yung katotohanan. Kaya makonvict si Sara sa Senado o hindi. Mahalaga, makita ng tao dito yung katotohanan. So, kahit yung base, yung DDS base ni Sara, mababawasan po yan. Pag nakita talaga, sabi nga ni Trillanes, pag nakita dito yung mga bank account ng mga Duterte ni Sara na talagang galing sa drug lord, na napakadami nilang pera, undeniable po yan Dito po yan makikita sa impeachment trial. Pag nakita po ng tao yan, yan po yung game changer dyan. Yung mga bank records na yan na sinasabing hinuhulugan ng drug lord. At yung mga ebidensya na sila ay sangkot sa illegal na droga. Matindi po yun. Kasi yung corruption, alam nyo, yan na na ang tao dyan, nabibingi. Pero illegal na droga ito, no? Yan po yung makikita yung ng mga tao, yung mga ebidensya, at mababago po yung klima ng popular opinion o public opinion. Yan din yung magtutulak sa mga senador na bumoto, no? Yung public opinion kung saan magdedepende rin yung mga senador. Pero may mga senador nga matigas ng muka, talagang kahit anong ebidensya pa ang ilagay diyan ay boboto yan para i-acquit si Sara. Yan nga sila Robin, sila Marcoleta, no? So, ang mahalaga diyan pagdating ng 2028, makikita ng tao sirang-sira si Sara. Makikita ng tao, pwede bang maging presidente ito? Ganito talagang, so mababawasan yung political base ni Sara, no? Sabi nga ni Trillanes, kung mga 30% na lang matira kay Sara, not enough to win the presidency.
Kasi siyempre may epekto talaga yung impeachment trial sa kandidatura niya. Di ba, Ma'am Yolanda Tibidad, nanonood ha? Kabunyog natin mula sa Valenzuela, no? Kung sakaling mag-resign si BPSD, ano ang next move ng Kamara? Cynthia Manalo. Eh di kung mag-resign siya, ano pa rin, tingin ko, pwedeng ituloy pa rin na impeachment kasi alam niyo po, Ma'am Cynthia Manalo, sabi magre-resign na lang si Sara para hindi na siya ma-impeach, matigil na yung impeachment trial. Hindi rin, kasi pwedeng ituloy pa rin. Kasi ang isa sa mga parusa po ng impeachment trial, kung convicted, ibig sabihin kung napatunayan nagkasala, ay hindi lamang alisin sa pwesto si Sara Duterte. No, hindi lang removal from office. Hindi lang po removal from office. Kung hindi, perpetual disqualification to hold public office. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ma-appoint, hindi na pwedeng kumandidato sa anumang posisyon. Kahit po barangay kapitan, kahit barangay tanod, hindi na pwede. Perpetual disqualification to hold public office. Isa po yan sa mga parusa ng impeachment trial kung may conviction. So I think yan yung pwedeng magiging parusa pa rin ni Sara. Kahit ba nag-resign ka na, ban ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo kasi convicted ka. Pwedeng ganun po yan. So kaya, tingin natin, kahit magre-resign si Sara Duterte, ay itutuloy pa rin ang impeachment trial. Kasi kailangan ma-determine talaga yung niya. Yung mga niya, kung ano yung sanction sa kanya kung siya'y makonvict. Diba? Ano po yun kasama po sa proseso at parusa. Kaya may impeachment trial. Yan po yung nasa Constitution. Rosalia Medes Thomas nanonood. Hermie Kausing Binagwa. Watching from Iloilo City. Mabuhay ang bunyog pagkakaisa. Salamat, Ma'am Yoli Tibidad. Hermie Kausing Binagwa nanonood sa atin. Sila Ma'am Mila Anino nanonood ba? Taga Iloilo City rin. Sila Ma'am Mila. Edna Flores nanonood. Mike Al. Hindi po niya malulusutan ang sinabi na no joke, yari. Kaya nga, di ba Mike Al? Sinabi yun ni Sara na yung pagkontrata niya ng killer na papatay kay Marcos ay no joke daw yun. Kaya antindi nung emphasis ni Sara na, no joke, no joke. Talagang seryoso siya. So, paano niya yung lulusutan? Kaya nga ako naniniwala, Mike Al, na isa yun sa grounds na talagang napakabigat na hindi niya malulusutan. Kasi sabi nga ano ba yung sa Latin yun? Basta sa English is, the thing speaks for itself. Diba? Yun. So, ibig sabihin, yung mismong yung ebidensya na yon, yung video na yon, ang nagpapatunay na talagang guilty si Sara. Yes, idol, correct. Pedrito muli, salamat, Susie Gonzales nanonood, di ba? Det Garcia, yung ating kabunyog sa Banban Tarlac. Ma'am Det, kamusta dyan sa Banban Tarlac, Tuloy ang laban, Kulex, sabi ni Ma'am Edna Flores. Jimmy Sampang, shout out po sir, Jimmy Sampang. So kayo, ano sa tingin ninyo? Napakalaking hakbang po nitong nangyari ngayon, today. Yung pong pagdetermina ng sufficiency in substance. Tantamount po yan or katumbas yan na ito nga ay may substansya, and I think probable cause. Ano na po yan? Tuloy-tuloy na po yan. Hindi na po ito matatakasan ni Sara. Sapagkat may sapat na bilang talaga sa Kongreso para ituloy ang impeachment trial sa Senado. At pagdating ng Senado, ipo-forthwith po yan ni SP Soto. Yun ang kanyang commitment. Sinabi ni Tito Soto yan, ipo-forthwith. Unless na lang po ay makudita si Soto dyan at magkapalitan ng liderato. Pero parang, suntok sa buwan pa yan sa ngayon kasi mukhang malakas ang hawak ng liderato ni Soto sa Senado. Kaya nga, tingin ko sila Alan Cayetano, sila Marcoleta, talagang ginagawa nila lahat ng paraan para maagaw ang pwesto kay Soto. Yung Senate presidency. Kasi kung mabago ang Senate presidency, pati yung mga chairmanship sa, yung Blue Ribbon Committee, pwedeng mabago yan. Diba? Watching from Iloilo, Guimaras, Alkenzans, may taga Guimaras tayo dito, Alkenzans, taga dyan yung ating kabunyog sa Guimaras na isa, si Gilbert Ferrer, sa Guimaras, Neton Miyagi, pa-shout out po, sir. Tagasan ka, Neton Miyagi, Shout out kita, lagi ka manood ng ating live, Jose Sapanta Besilia, God is good. Yes. Oo, God is good kasi tayo naman sa katotohanan lang, di ba?
Katotohanan lamang. Kaya nga mga DDS, kayo, nagsasabi kayo, laging pinagbibintangan yung Sara Reyna ninyo, yung Sara ninyo, sabi niyo, pinopolitika, sinisiraan lamang, paninira. So ito na yung tamang panahon na magharapan. Harapin ni Sara ang mga testigo, harapin ni Sara ang mga ebidensya, ipagtanggol ni Sara ang kanyang sarili, maglabas din siya ng ebidensya niya, meron siyang sariling abogado, lahat ng mga proseso, karapatan, ibibigay kay Sara Duterte. Pero hindi pwedeng takasan niya to at pabastos-bastos lang siya dyan, ano? Papusit-pusit siya, hindi na pwedeng papusit-pusit na pinalalabong usapan. Kailangan ay talagang magharapan na. Para sa katotohanan, di ba mga DDS, mga kababayan, di ba mga DDS, hindi ba kayo interesado sa katotohanan? Natatakot ba kayo? Huwag kayong matatakot sa katotohanan sapagkat the truth shall set us free. Kung guilty si Sara, guilty. At ebidensya ang magsasabi kung guilty siya. Hindi ito pagbibintang. So, panahon na, magharapan na. So, napakahalagang step talaga yung nangyari today. Yung sufficiency in substance. Talagang, at tingin naman po natin ay talagang, yan yung nararapat, di ba? Eduardo Ipantig, watching from Tarlac City. Idol Kulex, salamat ha. Good job, Sir Kulex, Neil Paras. Kaya nga, hindi nasayang ang ating mga pagrarally, no? Ang ating mga pagkilo sa lansangan, ang ating pagbablog sa social media, kasama kayo, mga kabunyog, mga kababayan, hindi nasayang sapagkat yung ating boses ng katotohanan, kahit maraming trolls, kahit maraming fake news, ay unti-unting lumilitaw yan. Sa bandang huli po, mga kabunyog, mga kababayan, ay nananaig ang katotohanan. Di ba? Neton Miyagi, Japan po, idol. Isang ka sa Japan, ha? Neton Miyagi, ha? San sa Japan? Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, sana nanonood ka, ang international officer ng bunyog. At kayo dyan, mga kabunyog sa Japan, ha? Nakikinig kayo, no? Neton Miyagi ng Japan. Saan po kayo sa Japan para makontak kayo nila Ma'am Ina de la Cruz, ha? Dami po nating kabunyog dyan sa Japan, eh. Sino pa ba yung mga hindi ko nabasa, no? Jobet Muleta Sardia, 10 stars. Salamat, Jobet, ha? Alam ko, nasa barko ka ba, Jobet? Di ba? Ikaw ba yung nagbarko? 10 stars. Salamat sa 10 star mo, Jobet. CF Richard Galang, nanonood sa atin. Romy Di Guzman, disaster ang mangyayari sa Pilipinas pag naging presidente si Inday Lustay. Di ba? Bito BB is watching. Salamat, mga nanonood sa atin. Rolando Alquera Mandawe. Thank you, ha, sa mga panonood ninyo. Neton Miyagi sa Saitama po, idol. Saitama. Okay, sige. Pakontak kita kay Ma'am Ina de la Cruz, ha, Neton Miyagi. Ano na ba? Malamig na ba sa Japan? Ano na ba? Nag-snow na ba? Sana all nasa Japan, ano? Oo. Dito, painit ng painit ang laban natin dito sa Pilipinas. Talagang bakbakan dito. Alam nyo, dapat labanan natin yung mga fake news, propaganda. Gamitin natin ang katotohanan, mga kabunyog. Di ba? Katotohanan. Hawakan natin lagi ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, sa ating bayan. Di ba, mga kabunyog? Si Ate Agnes Putong, kabunyog natin sa Naga City. Hello, Ate Agnes Putong. At get well soon kay Leay, na anak ni Kamunding Elia. Kayang-kayan. Lagi namin pinagdadasal si Leay, anak ni Kamunding, no? Ngayon ay meron siyang medical challenge, no? Kamunding Elia, sana nanonood ka, no? We pray for you, ha? Ate Agnes Putong, kamusta dyan, Ate Agnes sa Naga, no? Ano bang ulat dyan? Tatakbo na ba si Mayor Lenny? Taga-Naga itong si Ate Agnes Putong, no? Ano bang balita dyan? Lalaban na ba si Mayor Lenny sa presidente, no? Ano bang balita nyo dyan? So, salamat, mga kabunyog. Si Hermihino Aspil ng Tarlac, nanonood. Salamat, At kaibigan natin yan sa Tarlac, ano? Si Sir Hermi Aspil ng Tarlac, no? Miriam Reyes Mirador, nanonood. Babs Kenya, nanonood. Salamat po, sa mga panonood ninyo. At Edna Flores, sana may prayer rally tayo dito sa Naga City to support the impeachment process. Opo, anytime, pwede yan, Ate Edna Flores, no? Ma'am Edna Flores, pwede yan, no? Usap kayo nila kabunyog, dyan, Joel Barrio, sila kabunyog Homer Murillo, sila mga kabunyog Ma'am Alice De Leon, at sila Ate Agnes, Ma'am Edna Flores, no? Pwede naman, prayer rally, di ba? Medi Poster Losa ng Israel, ang ating very generous kabunyog. Hello, Ma'am Medi Poster Losa, naabutan mo ang aking live. Kamusta na kayo dyan sa Israel? Ingat kayo dyan, Ma'am Medi
Poster Losa, no? Thank you sa iyo, Ma'am Medi, sa panonood niyo. So hanggang dito na lang ang ating vlog, ha. So yun, napakaganda ng balita ngayon. Tuloy-tuloy lang ang laban sa katotohanan. Tuloy-tuloy ang laban para sa katarungan, para sa mga biktima. Mapa-ICC man yan, di ba? ICC man yan, impeachment trial man yan. Sama-sama tayo sa laban ng bayan, di ba? Ma'am Bioli Reyes, si Ma'am Bioli Reyes, kamusta na kayo ni Kaago, no? Nagbablog din yan sila Ma'am Bioli Reyes, ha? Sila Kaago ng, nasa California pa ba kayo, Ma'am Bioli, o nasa Canada na? I think nasa Canada kayo, no? O California ba kayo ni Sir Ago? Medi Poster Losa watching. Salamat, Ma'am Medi. So, yun po. Tuloy-tuloy ang laban at marami pang pwedeng mangyari at i-update namin kayo agad-agad sa impeachment trial. No? Amor Mantele ng Dasmariñas, Cavite, nanonood. Salamat. Iboto natin ang bunyog pagkakaisa sa 2028. Sabi ni Kabunyog Cynthia Manalo. Salamat, Ma'am Cynthia Manalo. Oo. Kailangan din talaga nating no? Kailangan tuloy-tuloy lang ang laban. So hanggang dito na lang ating vlog. Ulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban sa Amor Mantele. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Ma'am Amor Mantele. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.